droga. Ah, oo. So magandang gabi mga kababayan at tayo pag-usapan natin yung mga nakalipas na mga pangyayari sa nakaraang linggo. At ano ba ang kahalagahan nito? Isa lang po ang ating nakita na tutunghayan na magtahi-tahi ng lahat para makikita mo na ang kabuuang litrato. By the way, bago tayo magpatuloy, ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing at ating pagpatuloy ang laban ng katotohanan para sa katarungan. Walang ibang kalsada papunta sa katarungan kundi ang katotohanan. Kaya po tayo ay mag-advokasya, mag-adhika kung ano ba talaga totoo. Minsan ang hirap hanapin ng katotohanan sapagkat po ay maraming natatagong pangyayari na hindi natin malalaman kung paano nangyari. Pero magagamit yan sa pamamagitan ng tinatawag na ebidensya. At ang ebidensya ay kung may tatlong uri na klase tatlong uri ang ebidensya meron tayo. Ang tatlong uri natin ng ebidensya, number 1 po ay ang tinatawag na testimonial evidence. Yung testimonial evidence, yan po ay nakabase sa salita ng tao. Kung nakabase po yan sa salita ng tao, ay ang tanong dyan, pwede ba yan? Totoo ba yan? So yan po ang ating tatahakin. Kaya binabati ko kayo lahat ng magandang gabi. So next is, may mga ebidensya na karakaraka, makikita mo kaagad. Yun po ay kung talagang dokumento. So talagang kahit anong tingin mo, basta dokumentado, yan dokumentado yan. Kaya mataas ang ebidensya. Tapos may iba namang klaseng ebidensya na tinatag nating object evidence or bagay. Ang kahalimbawa ng bagay or object evidence ay ganito. Ang bala po na pumatay sa isang tao nang kinuha, kagaya kay Percy Lapid, yung bala na nakita na nakuha ng Soko na pumatay kay Percy Lapid na tumapa sa kanyang lalim ng tainga ay tumama ang kanyang bala doon sa baril na sinuko ni Joel Escorial. So yun po ang aming katibayan o ebidensya para magsabi na walang duda na ang pumatay sa kanya na aktual ay si Joel Escorial. Si Joel Escorial ay sumuko ng kusa. At sumuko siya ng kusa sapagkat nakita niya na po ang kanyang larawan. Ito naman sa kanyang kinwento sa akin. Kasi nag-usap kami ng personal, man-to-man ni Joel Escorial pagkatapos niya sumuko. Nag-usap kami niyan sa loob ng police station ng Las Piñas. Nang tinanong ko siya, sabi ko, ano ba ang dahilan ko bakit kayo sumuko? Ang unang dahilan niya kung bakit sumuko, nakita niya kasi sa Facebook yung umiiyak na pamilya, mga anak at asawa ni Percy Lapid. Nung pangalawang dahilan niya ay nakita niya na po na yung nilabas yung mga CCTV na kung saan makikita ang mukha niya kahit medyo malayo at hindi tatagal ayon sa kanya ay makikilala rin siya. Pangatlong dahilan niya may anak din siya at may asawa. Pang-apat na dahilan ay sukol na siya. Kung pwede ibig sabihin na sukol ay dahil sa kilalang-kilala na siya na kumakalat ng kanyang mukha sa social media at sa mga tarpaulin, ang isang kinatatakutan niya ng husto na sinabi niya sa akin ay baka ipapatay siya ng mga taong umupa sa kanya para patayin si Percy Lapid. So ganun po. So dahil sumuko siya, may kaibigan siya, kumpare niya, tumawag naman kay Colonel Ana ng CIDG at si Colonel Ana ang tumulong para isuko ng formal si Joel Escorial sa Task Force Percy Lapid at saka kay Secretary Ben Harabalos. So nung sinuko niya, ayun, binigay niyang baril na kinuha kasi hinukay pang baril. So binigay din ng mga passbook
kung nagpapakita na kung saan hinulog ang pera. At binigay din pati yung jacket na pula na ginamit. So madalit sabi, yun po yung uring ebidensya na hinahanap sana natin para bigyan natin ng solusyon na talagang mapin down na natin si Digong Duterte na siyang utak sa likod ng lahat ng patayan na nagaganap sa panahon ng war on drugs. At ito rin dapat ang klase or uri ng ebidensya ang ating kailanganin para mapatunayan natin na ang buong litrato nitong Pogo ay konektado ito sa droga, konektado ito sa rice smuggling, at konektado rin ito sa ibang klasing mga insidente na ginagawa. Yung pumapasok yung rice smuggling na istorya ay nung lumabas yung mga ebidensya sa dokumento na ang Golden Sun na kumpanya, yun ang nag-i-import ng ng bigas mula sa Vietnam at sa iba pang bansa, ay siya ding ay siya ding ebidensya sapagkat isa sa may-ari niyan ay ang kapatid mismo ni Michael Yang na si Yang Jianxin. So nahuli si Michael Yang nung sa pinaniwalaan na aalis siya, tatakas mula sa Pilipinas at papalabas. At ang pagkahuli sa kanya kahapon lamang po nangyari. So ngayon, dahil siya sa isang official sa Golden Sun na yan, so lumalabas po na ang Golden Sun, ang rehistro niyan ay nag-i-import, andun sila nakabase sa FIBIDEC, doon sa Cagayan de Oro City. So pagkatapos, makikita mo rin dyan yung connection niyan na meron pang ibang mga bagay-bagay na ginagawa na konektado rin pati mga iba sa Pogo, sa Purak, sa Pogo, sa Bamban, konektado sila lahat. So ibig sabihin, pag mag-drawing ka ng isang puno ng kahoy, ang pinakaulo, pinakapuno sa lahat, lalabas ito sa pinakababa, itong grupo ni Michael Yang at sila ni Dwarin Wu at sila ni Yang Jianxin, at parang pinapalabas nila na front o dummy itong si Alice Go tsaka si Cassandra Leong na siyang magpapatakbo ng Pogo. At syempre, para maniniwala ang lahat ng tao sa kanila, pati mga opisyal ng bayan, ay syempre dapat ang presentasyon nila sa publiko ay marami silang pera. Kaya yan po dahilan kung bakit ang kanilang mga bank accounts ay umaapaw ang pera. Base nga doon sa narinig ko sa AMLAC na sinasabi, ang laman daw ng pera lang ha, pera sa bangko ni Alice Go ay ang cash niya 199 million plus. Ang kanyang lumalabas ang kanyang mga real property, lupa, condominium at iba pa, ayon sa listahan ng AMLAC ay 478 million. At ang kanyang mga sasakyan, motor vehicle ay 76 million. Tapos mayroon pa siyang helicopter na 63 1,911,000. So, tapos nakalista pa po, may 13 siyang lupa o real property. May isa sa 3 sa Bulacan, tapos 2 sa Tarlac, 7 sa Las Piñas, at ang isa ay kabibili lamang niya mula sa Robinsons. So ngayon, yan ang mga binabanggit, pero sa totoo lang, ako po ay may nakuhang impormasyon na marami pang ibang lupa. Pero dinedevelop ko pa yung ebidensya ko, sa susunod ko na isisiwalat. But then, makikita mo kung bakit ganun si Alice Go. Pakikita mo rin si Cassandra Leong. Si Cassandra Leong, pareho sila ni Alice Go. Si Alice Go, mga 33 years old lamang. Si Cassandra Leong, sabi niya, 24 years old lamang. At ang kanyang pinapakita na nabili niya kanyang pag-ari ay yung 2.5 billion daw na tinatawag na resort, na kung saan ang sinasabi sa akin ay pag-aari daw ni Bong Pineda. Pero lumalabas na inaamin naman ni Cassandra Leong na sa kanya yun. Naalala niyo yung pinasok ng lokal na pulis ng Pampanga, yung sa may dagat, parang may lake na maliit na ginawa ng tao, man-made. Pagtapos sa gitna may bahay, ano pala sa ilalim may tunnel, ang daanan. So yun po ay nagkakahalaga daw ng 2.5 billion pesos.
So iyan po ang mga nakapangalan kay Cassandra Leong. Marami pang ibang mga pag-ari ang nakapangalan kay Cassandra Leong. In other words, meron kang karakter na makikita mo mga magaganda at bata pa na mga babae, sila ay ginawa na mga mayayaman. So, ang pagsagawa ng ganito ay para talagang maniniwala na itong dalawang ito ang may-ari ng pugo na tumatakbo sa Bamban at ang pugo na tumatakbo sa Purak. Gano'n lang po kasimple yan. So ngayon, ano po ang dahilan kung bakit ganito? Ang totoong dahilan niya bakit ganyan ay para maitago kung sino ang totoong mga may-ari at kung sino ang totoong mga boss. Ang totoong mga boss diyan ay lalabas ngayon na sila ni Michael Yang, ang pinakapuno. Kasi nahuli na nga kahapon, kapatid ni Michael Yang na si Yang Jansen. So kung nahuli siya at siya naman pala may pangalan, may record na kasama sa mga dami-daming korporasyon na kung titingnan mo parang pwede mo sabihin magpipinsan ng mga korporasyon ay nandun ang pangalan niya. So konektado. Tapos konektado rin ang pangalan niya doon sa droga na nahuli sa Empire 1999 na building, na korporasyon na nahuli na siyang may-ari nung droga na nakalagay sa warehouse doon sa Mexico, Pampanga. So, nevertheless, ito ay nagtugma sa aking mga sariling nakuha na mga impormasyon mula po sa aking mga informante na highly praised, kumbaga, o A1 na bubuwit na nagsasabi na tuwing laging yung Bamban na pugo at saka Purak na pugo, laging may dumarating na truck yan na naghahatid ng mga inangkat mula sa abroad. Pero ang laman ay mga shabu na nakalagay sa mga tag-iisang kilo na parang malaking mga supot o mga plastic. So may nakalagay pa ng mga Chinese characters. So ibig sabihin, lumalabas na ngayon na ang katotohanan sa buhay sa likod nito ay drug business lamang ito. At front lamang yan yung mga negosyo na pugo at yung negosyo na rice smuggling na pinapakita na ang may-ari ay si Alice Go at saka si Cassandra Leong. So, gets nyo na. Ganun lang ho, kasimple ang lahat yan. So, ito naman ay lalo pang nadidiin nung mahuli din ito si Lloyd Christopher Lau. Kasi si Lloyd Christopher Lau, si Attorney Lloyd Christopher Lau, na saradong bata ni Digong na taga Davao City, at siya ay na-appoint sa DBM na siya pong nagmaniobra kung paano maipapanalo ng Farmally ang 14 billion na kontrata sa pagbibigay ng PPE, mga plastic shield, plastic mask, lahat-lahat na. At kasama rito sa komita dito na binigyan nila ay walang iba kundi si Elizalde Co, ang representante ng Ako Bicol Party List. At yung representante na bata sarado ni Martin Tambaluslos Romualdez. So, itong si Elizalde Co ay siyang may-ari ng SunWest Corporation na siyang kumana ng kontrata sa laptop deal diyan sa DepEd at kumana din sa Farmally na transaksyon. So, ibig sabihin, may sitwasyon tayo ngayon na itong isang tao ngayon ni Tambaluslos na kunwari side ni BBM siya, si Elizalde Co, at tumitira pa kay Sara Duterte, ay siya pala walang utang na loob, magnanakaw, isang magnanakaw na walang utang na loob sa isa ring magnanakaw na sa grupo ni Duterte. Pero binigyan siya ni Duterte ng break para makakuha ng kontrata na bilyones. Ganun po nangyari sa kanya. So anyway, ang isa pa na malaking dahilan kung bakit mabubuo mo na ang litrato ng droga, pugo, rice smuggling at iba pang mga illegal ay itong dahil sa sumuko at nagsalita na rin sa wakas after 7 years. Itong dating mayor ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Ayon sa kwento ni Jed Patrick Mabilog,
siya ay muntik ng pinatay ni Duterte. So siya ay sumibat sa papuntang Amerika nung itinalaga si Colonel Joey Espinido bilang isang hepe ng Iloilo City Police Station. Doon siya, hindi na siya bumalik. Yung pala, ayon naman sa kanyang kwento, ay tinawagan siya na ni Bato at kinausap siya ni General Bato na PNP chief pa si Bato noon na tutulugan niya at may problema daw siya. Ganun ang papel ni Bato pero hindi nagtiwala out of his instinct. Hindi nagtiwala si Mayor Jed Mabilog kay Bato. Pero may tumawag sa kanya na General Bernard Diaz. Si General Bernard Diaz ay hepe ng Philippine National Police sa Region 6, PNP Region 6 Office. At ang panahon ni Noynoy Aquino, bago siya pumasok si Duterte at si Bato na ang naging hepe. So ngayon, dahil siyempre PNP siya, alam niya ang mga kwentuhan sa likod. Tapos nung may pumunta sa ng Manila para sana pupunta sa Camp Crame, makipag-usap kay Bato, may nag-text sa kanya at na sabi, huwag kang tumuloy sa Camp Crame. Sa ngayon, mahigit 20 na tao na makasibilyan na mga damit ang umiikot sa bahay mo at ikaw ay inaantay at bibirahin ka, papatayin ka. Tapos huwag kang tumuloy sa Camp Crame sapagkat ay may nakatuka na kung sino papatay sa iyo. Marami sila. So ganon. At tumawag din ulit. Yung kernel muna ay tumawag sa kanya. Kung sino mag-kernel yon ay hindi niya nabanggit. Pero nung bandang huli, tumawag si General Bernard Diaz at sinabi siya, you better, if you have any way, better leave Philippines. Kaya ang ginawa niya, kaagad-agad, bumili ng ticket para sa eroplano papunta ng Japan. Out, papunta hanggang US. So hanggang US, doon siya nag-apply ng tinatawag na political asylum. At binigyan siya ng US ng asylum. Ibig sabihin ng asylum ay protektado siya ng Amerika. Hindi siya pwedeng galawin at hindi siya lalabas mula sa Amerika hanggat hindi sila nagkaayos ng usapan, hanggat hindi na mawalo, hanggat wala na yung takot. Okay? So, sabi niya mahigit 1 taon, temporary stay muna sa Amerika, mahigit 1 taon bago inaprubahan ng American government ang kanyang aplikasyon para sa asylum. So, be that as it may, na bumalik na sa ngayon, nakita na ang mukha ng Satanas. Nakikita na ang talagang matindi na galaw ni Digong Duterte na ang lahat ng mga kalaban niya, naging kalaban niya ay gusto niyang patayin. Okay? Sa hinagap ni Mayor Jed Mabilog, sa kanya, bakit galit si Duterte sa iyo? Kasi po nangyari pala noong election noong 2016 nang mangangampanya si dating Presidente Digong Duterte sa Iloilo City. Habang sila ay nangangampanya, anong nangyari? Biglang namatay ang kuryente. So galit na galit, ang iniisip niya, pinapatay ni Mayor Jed Mabilog ang kuryente. So, isa yan sa dahilan na kung bakit siya nagagalit sa kanila. Tapos, pangalawang dahilan ay iba ang sinuportahan ni Mayor Jed Mabilog. Ang sinuportahan niya si Mar Rojas. So, ano pa bang iba? Marami pang ibang mga sulsul. So, ang sabi nga ng kaibigan ko si Francisco, si Frank, hindi ko muna banggitin pangalan kasi ko nang paalam sa kanya, na itong tao ang ginamit na nagturo kay Jed Mabilog na sangkot sa droga ay si Eric Celis na dating chief of staff yan ni Jed Mabilog. So si Eric Celis at ang sinasabi niya na sinasabi niya dati siyang NPA at may connection siya dati sa droga, so tinuturo niya ngayon ito si Jed Mabilog. Pero all the while ang nangyari nito is parang nakikinita na natin na ang lahat ng ginagawang ito ay tungkol papatayin lamang ang kung sino ang tinatawag na karibal sa negosyo at karibal sa politika. Ang isa din sa pinatay ni Duterte dyan, sa totoo lang, masasabihin ko si Duterte na papatay noon, ay walang iba kundi yung si Odekta na tinuturing noon
na hari ng droga sa Region 6 o Iloilo at saka Bacolod. Si Odekta ay pumunta siya sa Maynila noon at nakipag-usap kay dating Interior and Local Government Secretary Mike Sueno para bibigyan siya ng malinis na clearance na hindi siya involved sa drug syndicate o drug pussy o drug protector o whatever how you call it, as bilang drug lord na nagbibigay ng mga supply ng droga sa Region 6. So pumunta siya sa Maynila kasama yung misis niya. Akala niya okay na, binigay na siya ng clearance ni Secretary Mike Sueno. Pero pagbalik niya, ang ginawa niya kasi nang bumalik sa Iloilo ay dumaan siya ng Batangas at sumakay siya ng ferry papuntang Boracay, papuntang Iloilo City. Ganon ang ginawa niya. Imbis na mag-i-aeroplano siya. So what happened then? Kasama yung asawa niya, pagdating ng barko nila doon sa Katiklan, ang Katiklan kasi iyon po yung may sakop sa Boracay. So pagbaba niyang barko, pagbaba ay binaril siya pati ang kanyang asawa. Kasunod nun, ilang linggo lang nakaraan ay pinatay din ang kanyang abogado. So nagkakataon naman noon na nag-usap kami ng aking tito, si Attorney Gualberto Catalonia, na siya rin pala ay isa sa mga abogado ni Odekta. Kaya tinext ko na siya, sabi ko, Uncle, withdraw ka na dyan. Huwag ka nang mag-abogado sa kumpanya ng mga Odekta kasi kilala ko ang mga ginagawa nila ay talagang papatay pati mga apektado, mga abogado. Kaya kita mo si abogado niya, isa ni Odekta ay pinatay din. So ganoon po kalupit sa panahon ni Duterte. So itong paglabas ni Mabilog, marami pa siyang ibibigay na mga ebidensya kung ano ba talaga ang ginagawa ni Duterte at makikita mo na siya din talaga ay talagang sa droga. Okay? Next, pag isama mo dyan yung ebidensya na sinasabi ni Colonel Eduardo Asierto na siya ay intelligence operative na nakabase noon sa Davao City, nakuha niya ang kanyang mga ebidensya na nagtutukoy na si Michael Yang ay talagang hari ng droga sa Davao City at sa buong Mindanao. At si Michael Yang ay binibigyang tiwala ni Duterte. At higit sa lahat, ginawa pa ni Duterte na presidential presidential assistant on economy or economic agenda ng Pilipinas ni Duterte. So biro mo, grabe siya, ang dami-daming ebidensya na si Michael Yang ay nasa likod ng ekonomiya ng droga. And yet ginawa mo pa siya na hepe ng droga ng economic advisor. Presidential economic advisor palang tawag. So anyway, ang isa pang nakapagbibigay ng ebidensya dyan na matindi pa rin ay si SPO4 Arturo Las Cañas na dikit kay Duterte. Mahigit 300 ang pinatay ni SPO4 Arturo Las Cañas sa utos ni Duterte. So isa diyan sa pinatay ni SPO4 Arturo Las Cañas ay alam mo kung sino? Yung broadcaster na si John Pala. Tapos ang pinatay niyan ay inamin mismo ni Arturo Las Cañas na 3 milyon ang binigay na budget sa kanila para mapatay lamang si John Pala. Sino ba si John Pala? Si John Porras Pala ay mas matindi pa po kung bumanat kaysa kay Kaper Silapid. Pag bumanat po siya, ay talagang sagad na sagad sa boto. Sa salitang Ilonggo at salitang Cebuano niya binabanatan si Duterte sa Davao City. So dati sila magkaibigan ni Duterte. Pero nung binabanatan siya Duterte, pinapatay na talaga siya ni Duterte. So inamin din ni Las Cañas na isa si Duterte na pinapatay ni Duterte. May pinapatay din si Duterte ng mga isang pamilyang Muslim. At dahil lamang sa kuno sa karnaping. At ang inutusan niyan ay si SPO4 Arturo Las Cañas at inamin din ni SPO4 Arturo Las Cañas. May pinapatay din si Duterte na 5 construction worker
na pinapatay ni Duterte dahil nakita ng construction worker na ito yung drug laboratory ni Michael Yang. Ang dami-dami na binaon lang nila doon sa quarry, Laod Quarry, sa Maa Quarry, kung saan-saan pa. At hinuhulog lang sa dagat, sa Samal, doon sa Davao Gulf. Ganun po ang matindi na mga kwento na hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo sapagkat nanggaling mismo sa bingi at sa bibig ng tao na kasama ni Duterte. Ang dagdagan mo dyan, ang kwento pa rin ni Edgar Matubato. So, pagsama-samahin mo lahat, ang kwento nila ay patungkol sa pagpatay at patungkol sa droga na ebidensya. Pag nilabas mo ng konti, itong mga grupo dito di Alice Go ay nagiging Alice Go sa panahon ng 2018. Pero actually, sa testimonya ni Dong Kalugay, na mayor ng Sual, Pangasinan, ay noong 2016 pa niya kilala si Alice Go. Siyempre, kasama siya na niya kilala yung kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. So, ngayon, kung gano'n nakilala niya na pala, ibig sabihin ay sa panahon ni Duterte nagsimula yung Pogo. At sa aking siniwala at sa aking research, at ang talagang isang malaking mama na nag-umpisa ng Pogo ay walang iba kundi si Attorney Raul Lambino na taga Pangasinan. Sa ngayon, si Attorney Lambino, sa mga kinita niya mula sa Pogo, ang ginawa niyang vice governor at naging vice governor ngayon ng Pangasinan ang kanyang anak na si Mark Lambino at ang kanyang asawa ay mayor sa isang bayan dyan. So, ang isa sa mga assistant ni Raul Lambino ay si Dong Kalugay. Kaya yumaman ng ganon din si Dong Kalugay. So, ganon po. Nung panahon na yon, 2016, pag-upo ni Duterte, ay pinaraid ang mga tinatawag na casino na pinapatakbo ni Jack Lam. Yung casino na pag pinapatakbo ni Jack Lam ay walang iba. Iyon din yun ang Pogo. Hindi nga lang Pogo ang tawag. So ang ginagawa, si Jack Lam, mahigit 1,000 na mga taong Chinese ang kanyang bitbit na siyang nagpapatakbo ng casino sa Pampanga, sa Clark Air Base. So sa Punta na. Ngayon, noong 2016, at saka inupahan din ni Jack Lam yung Fort Ilocania Resort noong 2016. So, ibig sabihin, ganun kalawak na ang operation ni Jack Lam. At pumasok yung grupo ni Duterte, sila si Michael Yang, at gusto nilang mag-venture sa Pogo. Okay, nakikitaan kasi nila ng opportunity itong Pogo na gagawin nilang dahilan bakit yumaman sila at hindi makikita ang tinatago nila na pinaka-main nilang operation which is droga. So, ngayon, nagkahulihan, natandaan pa ninyo na nagbigay pa nga ng 50 million si Colonel Wally Sombero at tumawag pa sa akin ito, na humingi pa ng tulong nung araw sa akin. Nung nagbigay siya ng 50 million sa dalawang commissioner ng immigration na convicted na ngayon para lamang yung mga Chinese na hinuli ay hindi ma-deport. Ang problema niya ay mukhang ang kakampi sa kabila yung si Kim Wong. Kaya yun din ang kalaban niya. At si Kim Wong at saka si Raul Lambino ay magkakaisa. So ngayon, dahil may grupo sila, ang nangyari po ay talagang ginawa nila ng paraan na mapalayas itong Jack Lam at papalit sila ngayon. So nangyari ang gusto nilang mangyari. So paano ngayon ang ginawa? So ang isip nito at magkaroon magbibigay ng isang legal na litrato para sa Pogo ay si Attorney Raul Lambino. So ipinasa sa Kongreso na kikilalanin ang Pogo at ito ay sisigilin lamang na buwis na 2% na bayad ng gross papunta sa PAGCOR. Ang tawag diyan is regulatory fee. So magre-regulate o magpapatakbo o magmamanman ay ang PAGCOR. Tapos magbabayad ng 5% na buwis sa Bureau of Internal Revenue at hindi na sila magbabayad ng iba pang buwis sa bawat bayan kung saan man sila. So kasabay niyan ay marami, sa totoo lang, yung mga senador na kontra ngayon sa Pogo, kagaya ni Joel Villanueva, kagaya ni Wing Gatchalian, silang lahat ay bumuto pabor sa
pagkikilala sa Pogo. Teka, bago tayo magpatuloy, ano ba yung Pogo? Ang Pogo po, ang legal na Pogo, kung titingnan natin ang batas, ay ganito po yun. Magsasagawa sila ng operation ng casino dito sa Pilipinas, pero ang tataya ay sa China, hindi sa Pilipinas ang tataya. So ngayon kung kikita, ang bayaran sa pamamagitan ng international transaction. So ngayon kung na international transaction at may batas at nagbabayad sila ng buwis, ano ngayon ang ma-expect mo? So ma-expect mo ngayon, naglagay ka ng isang opportunity na ang maruruming pera isasama sa pagpasa. At paano ngayon mangyari? Halimbawa, may nanalo o natalo yung sa China, may nanalo o di tataya, magpapadala kayo ng pera, hindi na ngayon susuriin ng AMLAC kung legal ba ang pinanggalingan ng pera o hindi. Kasi nga, legal nga ang Pogo eh. Ganun mangyari. So, ginagamit talaga hanggang ngayon sa tinatawag na money laundering. Ano ibig sabihin ng money laundering? Paglalaba ng maruming pera. At bakit pala kinukonsidera na marumi ang pera? Ito po, kinukonsidera na marumi kung ito ay galing sa korupsyon, galing sa droga, galing lahat sa illegal na transaksyon. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, kahit legal pa na Pogo, ay ginagamit sila na panglalaba na mga maruming pera. So, because of that, halimbawa, may nanalo na malaki mula sa China, nagtataya, ay papadala sila ng pera papunta ron at sila na magtataya, ipunin ang pera doon, padala balik dito. At habang pinapadala sa Pilipinas, ang pera, siyempre, ang lehitimo na taya lang namang doon, sabihin natin ay 100 million pesos, dadagdagan nila 200 million, kunwari yun ang lahat ng taya. So ibig sabihin, ang kinita nila na droga sa ibang bansa ay papunta sa Pilipinas ngayon at pwede nang, at lahat yan dadaan sa bangko. Pag dumaan sa bangko, magiging malinis na. Yan po ang money laundering na ginagawa nila. So ibig sabihin, makikita mo yung Pogo at droga ay isa. So ngayon, ang perang ng droga ay doon nila idadaan, ikakarga o isasakay nila sa pera na ililipat dahil sa transaksyon sa Pogo. Ganun po kasimple. Di ba? Nakita nyo na? So ngayon, ang ginagawa naman nila, sabi ko nga kanina, ginagawa nila na fasad o di kaya dami o di kaya kunwaring may-ari ng Pogo, ito si Alice Go at saka si Cassandra Leong. Kaya sa totoo lang, kung ako po ang naging abogado ni Alice Go at saka ni Cassandra Leong, talagang una kong gagawin ay convincing ko sila na wala ng ibang paraan para maliligtas nila ang kanilang sarili mula sa kulungan. The only way is magsasabi ng totoo. Pero paano? Ganito pong gagawin ko kung ako pong abogado nila. Kakausapin ko pati mga senador, pati mga congressmen na magbibigay kami ng buong katotohanan ng kwento sa likod at kasama yun sa buo, sasabihin namin na kami po ay dami lamang po. Yan naman ang katotohanan. Paano maniniwala ang tao na sa kanilang pera yan? In the first place, walang pinagmulan. So kung walang pinagmulan, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mayaman. So ngayon, pagka gano'n ang mangyari, lalabas na ngayon ang katotohanan sa likod ng Pogo na yon ay ang grupo ng mga triad. Sila ni Michael Yang, isama mo din si Digong Duterte, isama mo dyan yung mga si Dwarin Wu, tingnan mo ha, si Dwarin Wu, naging ninong-ninong kuno-kuno ni Cassandra Leong. Bakit ninong-ninong ka lang? Mas bibigyan ka na gano'n? Ang katotohanan po ng buhay ay ganito. Si Alice Go at sa Cassandra Leong nagpapakita sa Senado at saka sa ating House of Representatives na sila ay pareho ay hindi nag-aral. Sinabi ni Cassandra Leong na hindi nga siya nagtapos ng elementary. Pero may pinakita si Race Barbers na litrato na may suot siya na tuga, kulay asol na parang violet. Sabi niya daw, ALS lang daw yun, Alternative Learning System. So nevertheless,
Kahit ALS pa man yun, kahit gumraduate pa man sa totoong man yun, sa katotohanan na buhay, napakagaling sumagot ng dalawa. Wala pa po ako nakitang hearing ng Senado at ng House of Representatives. Wala pa ako nakita mga testigo na napakagaling sumagot. Your Honor, hindi ko po pwede sagutin yan kahit kasi po may kaso na po sinampa sa akin. Pero mo alam pa kung ano ang kasong isasampa. Ganon kagaling. Your Honor, anong pangalan mo? Your Honor, ikaw ba si si Go Waping? Your Honor, hindi ko po sasagutin ang tanong niya yan kasi po may kaso na ako at kinasuhan na po ako ng kuwaranto at kinasuhan din ako sa Comelec ng material misrepresentation na makukulong ako kung aminin ko yan, kung sasabihin ko yung ganun, oo, makukulong na ako. Ang galing, ang galing. Napaka-genius itong dalawa. Ito lang nakikita ko na walang homeschooling lang. Si Teacher Rubilin ng teacher ni Alice Go, si Cassandra Leong daw, elementary lang daw, hindi ang natapos. Pero ito lang yung mga babae na nakita ko na hindi daw nakapag-aral ng formal. Pero ang galing, mga genius kung sumagot. Lahat ng tanong talagang mapailing na lang mga congressman at mga senador sa mga tanong nila kung sumagot. Hindi nila mapipiga. Ang isa naman ang problema ko dito, mukhang may kutsabahan din sa likod. O di kaya pwede mo sabihin na na-trap nila yung ating pamahalaan. Bakit ko nasabi na-trap? Nung nahuli sila, parang calculated risk. Alam na nila kung anong mangyari. So, inaantay talaga nung dalawang yun, nakakasuhan sila. Kasi pag kinasuhan sila, hindi na sila pipilitin, hindi na sila pwedeng pilitin na sumagot. Ganun na kasimple. So ngayon, sa totoo lang, kahit na ganun pa man, sa totoo pwede kong sabihin na ang ating mga senador at mga congressman ay nakaharap sa malabong hinaharap. Kasi kulang-kulang ang kanilang ebidensya para mabuo ang kabuuang litrato. At hindi na nila mapipilit na matatakot itong dalawang ito na sige, ikukulong ka namin pag hindi kayo sumagot. Bakit? Kulong na sila may kaso ng iba I don't care na lang sabihin sa kanila, I don't care kung hindi nyo ko mapapilit. Ganun na po yun. Nilalaro pa sila ng mga sagot, diluluko pa sila, pinapasakay pa sila ni Alice Go sa ni Cassandra Leong. So ngayon, having said that, so meron tayong kay Babilog, sinabi ko na nagpapakita kung gaano katalim ang magiging ebidensya makuha natin para ma-pin down natin ang buong litratong ito na nandun, isa sa mga big time drug lords dyan, o lord, sabihin mo lords na lang, ay si Digong Duterte. Meron din kay Osmeña. Si Mayor Tammy Osmeña ay mayor siya noong panahon ng 2016 hanggang 2019 na term sa Cebu City. Noong sa panahon niya ay nilagay muna na hepe ng Region 7 o Cebu Region na hepe ng CIDG or anong tawag dyan? Criminal Investigation and Detection Group na hepe si Royena Garma. Si Colonel Royena Garma. Habang hepe siya doon, nagsimula sa mga sign doon, galing siya saan? Sa Davao Region. Galing siya sa Region 11. Sa Region 11, doon nandun siya pag-upo ni Duterte bilang presidente noong July 3rd, 2016 ay may tasking kagad na trabaho itong si Royena Garma. Si Colonel Royena Garma ay nagtatrabaho siya, sakop siya ng CIDG Region 11. So ano ngayon ang meron doon? So pinalakad niya si Art Narsulis. Si SPO4 Art Narsulis, ang sabi ng mga pumatay sa tatlong Chinese, kinausap daw siya ni Art Narsulis na kanyang kaklase, SPO4, para kontratahin sila na patayin yung tatlong Chinese. At kinausap din ni yung killer na yun, ang pangalan niya ay si Napoleon Untalantan. Kinausap din ni Napoleon Untalantan ang kanya naging barkada sa loob ng bilangguan na si
Rolando, Andy Magdadaro. So sila ngayon nabuo ng plano, tumanggap sila sa alok na bibigyan sa 3 milyon para patayin yung 3 Chinese. Tapos ang sinasabi lamang dito ni Napoleon Ontalantan na si Art Narsoles ay kaklase niya sa high school. At sinabi rin ni Art Narsoles na siya ay kadidang, ibig sabihin parang boyfriend ni Ruina Garma. At sinabi rin ni Art Narsoles na ang magbibigay ng perang 3 milyon ay si Colonel o Lieutenant Colonel Eduardo Leonardo. So ngayon, iyan ang litrato. So ibig sabihin, sa huling vlog ko, sinabi ko kung mahuli lang itong si SPO4 Arthur Narsoles, malaking ebidensya na ngayon na mabubuo ang litrato na si Ruina Garma ang nagplano para patayin ang 3 Chinese sa loob ng Davao Penal Colony. At kung si Ruina Garma ay matutukoy, ang makatukoy lang sa kanya ay itong missing link ngayon na hinahanap ng ating mga operatiba na nagtatrabaho sa ilalim ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Ngayon, o di kaya ng Kongreso. Kung mahanap ngayon ito si Narsoles, ito na ngayon ang the missing link para kabit na ngayon si Ruina Garma doon sa murder ng 3 Chinese. At kung kabit siya, napatunayan naman natin, ngayon mapapatunayan natin na malapit si Garma kay Duterte sa pamamagitan ng kanyang appointment. Mga binigay sa kanyang biyaya, pero mamaya natin pagsabihan, ipagkwentuhan yan. So ngayon, dahil na may turo na siya, nasabi rin ni Mayor Osmeña na nakilala niya rin ito si SPO4 Art, na siya nakita niya na boyfriend ni Ruina Garma habang si Colonel Ruina Garma ay naka-assign sa Davao City. At sinabi niya nang sa CIDG pa, si Ruina Garma ay tumatanggap ito 1 milyon kada linggo mula sa mga illegal na trabaho doon, kasama na yung illegal na droga. So iyan na nakita na Mayor Tammy Osmeña. Ibig sabihin, ang kahalagahan ng testimonya ni Mayor Tammy Osmeña ay yung testimonya na pangalawa, hiwalay na ebidensya yon na si Art Narsoles at saka si Ruina Garma ay may ugnayan, malapit sa isa't isa. So ngayon, sa batas po ng ebidensya, kapag mapatunayan na natin na ugnayan sa 2 tao, kahit ano pa man ang sabihin ng isa sa 2 tao na yan, ay ebidensya laban kay Garma. So kailangan natin ngayon na papasalitain ito si SPO4 Narsoles para ang lahat ng kanyang sasabihin ay pwede nang magagamit laban kay Garma. Si Garma naman, dahil mapatunay naman natin ang dikit kay Digong, ay mapatunay natin ngayon na ang buong litrato nito sa War on Drugs konektado, pati Pogo. At lahat ng ito ay droga ang sa likod nito. So ang isa pa niyang, pag mapindown din ito, ang isa pa niyang makapagbigay ng maganda na kung papayag ito si Dong Kalugay na magsalita na siya ng maayos, ay lalabas ngayon ng katotohanan na siya naman, ang galaw naman niya dito kay Raul Lambino, dito kay Alice Go, at kasama niya dyan si Wesley Go na kapatid ni Alice Go. So ladies and gentlemen, nahaharap po tayo sa sitwasyon na ginamitan tayo ng mga matatalinong tao. Matagal na to silang tinraining. Tinraining ito galing China para ang pakay ay sa totoo lang, kagaya rin ito nangyari sa Golden Triangle Economic Zone, Special Economic Zone doon sa tri-boundary ng Myanmar, Thailand at saka Laos. So ang pinakaulo dyan ay si Chuawi. So iyan ang pinakaulo ng Golden Triangle. So ngayon, ito naman ay sa tingin ko lang naman ay galamay sila ng Golden Triangle itong sa pugo natin sa Pilipinas. So ngayon, dahil talagang genius kung sumagot, talagang pinipili ang mga tao na gagawa nito. Sa kasama rin ito, sa totoo lang ay
front din ito ng China at ito po ang ginagamit din nila mag-spy. Ang spy po sa bagong panahon ay hindi para spy para magkaroon ng military information. Hindi po. Ang spy po sa ngayon, kagaya sa Amerika, ang hinuhuli nilang spy ay yung kumukuha ng mga technology. Kagaya technology sa cellphone, technology sa kung anong blade o ginagamit sa mga eroplano, technology sa paggagawa ng jet, technology sa pagsasagawa ng barko. Yun po ang hinahanap ng China. So itong mga matatalinong babae na mga ito, para hindi mo halata, babae ang pinapakita nila. Biro mo may training place pa sila kung paano magsalita ng Tagalog. Ganun po yung ang ginagawa nila dyan. So ngayon, may training din sila kung paano dumiskarte. Lahat. So kaya, anyway, what is important is res ipsa loquitur, sabi pa ni Miriam Santiago. Ibig sabihin, titingnan mo kung ano nakita mo, yan po ang ebidensya kung anong ginawa mo sa nakaraan. Maaring hindi natin nakita kung ano nangyari sa nakaraan, pero ito na ngayon ang nakikita sapagkat mayroon ka na nakita na resulta. Ang resulta na nakikita natin, base lang doon sa level ni Alice Go at saka ni Cassandra Leong, bilyonis ang pera. Saan naman magagaling yan? Di siyempre, sa illegal. Ang sabi pa nga ni Francisco Antonio Mabunga, ay galing ito sa Golden Triangle. Golden Triangle po, ulitin ko ha, yan po is Golden Triangle Special Economic Zone na kinreate sa tri-boundary, boundary ng tatlong bansa, Thailand, Myanmar at saka Laos. Nasa ilog ito. Ngayon, ang usapan nila ni Chua Hui na hari ng Golden Triangle at saka Laos, inuupahan ni Chua Hui ito mula sa Laos, yung parte ng lupa na yan na sa loob ng 99 years. Para magkaroon kayo ng idea, ipakita ko yung Golden Triangle. Pakita ko sa inyo kung anong itsura nito. Magugulat kayo. At ang lahat ng sistema na pag-operasyon sa Golden Triangle ay kapareho din sa operation na ginagawa sa Pogo na pinipwersa ang lahat ng tao na mag-produce na kung ano ang dapat nila i-produce. Kagaya niyan, kailangan ikaw ay kumita ng may kuta-kuta. Ganun ang ginagawa nila. So, ito ipapakita ko sa inyo ha. Okay. Matindi ito, matindi. Ngayon nyo lang malaman kung ano tong Golden Triangle nito. Pero ito po pinaka-ultimate na pinanggalingan ng lahat. Itong pinaka-utak sa lahat kung bakit nangyayari ito na seemingly parang hindi ka panipaniwala. Pero ito po yun ang nangyari. So nakita nyo ba yan? Nakita nyo yan? Yan po ang Golden Triangle na lugar. Parang special economic zone yan. Nasa gitna nila yan, kabila Thailand, kabila Myanmar, at ang mas pinakamaraming teritoryo ay sakop ng Laos, Cambodia. So ganun po yan. So meron pa tayo papakita sa inyo, iba pa. Ito naman ang view ng Golden Triangle sa Mekong River. Yan naman siya. So, ito kung makita nyo, para maintindihan nyo, iyan sa doon banda, Myanmar. Sa kanan ng ilog ay Laos. Sa kaliwa ng ilog ay Thailand. So, yan po ang Golden Triangle. Sa Laos, sa Golden Triangle, sa na-research ko, ay doon mo makikita na ang maraming babaeng nire-recruit doon ay mga galing sa Laos na bansa. Tapos, ang mga babae dyan, na kapag hindi na makapag-produce ng quota, ay ginagawa sila, inaalila, pinaparusahan, at ginagawa na ngayong prostitute. Yan po ang Golden Triangle.
ito pa, iyan ang itsura ng Golden Triangle. Tingnan, makikita mo yan? So, yan po ang Golden Triangle na binibitbit na ngayon dito na wala man ang kamalay-malay itong Pilipinas na ito. Oh, hi! So, ladies and gentlemen, yan po ang pinakadulo nitong lahat ng ito na nangyayari sa bansa natin. Yan po ang pinakadulo niyan. Wala tayong kamalay-malay kung ano ang mangyayari sa atin. Kasi bakit tayo na lalagay sa balag ng alanganin? Sapagkat po, tayo na mga Pilipino, lahat na halos, sabihin mo lahat yan, kukunti na lang ang natitira, ay madaling tapatan ng pera. Offer them with the money that they cannot refuse and everything else will follow. Ganun po ay yung prinsipyo ng kanilang negosyo. Ang Golden Triangle po ay binabawalan na sa United States of America tsaka sa Europe. Si Huawei ay binabawalan, huhulihin siya kung makatapak sa United States of America. Kasi talagang inano na siya, tinatag na siya na drug manufacturer. Diyan nang gagaling ang cocaine na marami. Diyan nang gagaling ang shabu. Diyan nang gagaling ang halos lahat ng klaseng droga. Alam mo ba, nagsisisi ang gobyerno, pamahalaan ng Laos, at ngayon, binabawalan na sila, hindi sila pwede pumasok sa Golden Triangle. Hindi sila pwede mag-enforce so papasok ang pulis nila. Ang pulis nila, baka patayin pa ng mga tao ni Huawei. Ganun po katindi yung mga yan. So, ladies and gentlemen, sa totoo lang, hindi na tayo dapat maging kampante. Sa lahat ng bansa sa Asia, ang Pilipinas ang tinatarget kasi Pilipinas ang pinakamadaling papasukin. Sa Cambodia, lumayas na nga sila kasi medyo mahigpit pa ang Cambodia. Sa Myanmar ngayon, maluwag kasi may awayan. May mga rebuilding Myanmaris at kaaway ng gobyerno nila. Sa Thailand, well, medyo maluwag din ang Thailand kasi parang Pilipino rin yan na marami din mga korap doon. Kaya nakakapasok din doon ang Golden Triangle. Pero mga katotohanan na mga kapanalig, ito po ay ating tandaan. Nalalagay po tayo sa balag ng alanganin, baka 10 taon mula ngayon ay wala na, sakop na tayo lahat. Ganito po ang ugali ng ating mga politiko, madali po silang bibilhin. Kaya sa totoo lang, ang isang chance natin po ay kailangan po magbubuto na natin ang tamang kandidato, lahat ng tamang kandidato mula konsihal, papuntang vice mayor, mayor, sa mga bukales o board members, sa vice governor, governor, at lalo na sa mga lahat ng senador, mga congressmen, party list man o may congressional districts. Magbubuto na tayong tama. Wala na pong ibang paraan. Tanging tayong mga butante lamang ang pag-asa ng ating bayan. Hindi natin pwedeng iasa sa pulis kasi ang pulis, sabi nga ni Joby Espinido, ay isang napakalaking sindikato. Ang sabi pa nga ni Joby Espinido, para mawala ang droga sa Pilipinas, tanggalin mo ang PNP Drug Enforcement Group. Para mawala ang lahat ng klaseng corruption sa pulis, tanggalin mong PNP. Yan po ang sinasabi niya. Well, I agree with that. And that begins with the fact, and it is a fact, that all training camps of Philippine National Police para sa pagka-PO1 o patrolman o para sa pagka-official, they all begin with the tradition of requiring lahat ng mga kadete i-require na mangutang. Because of that utang-utang culture, pumapasok sa utak ng mga magigagraduate na police na mangungurakot. Yan po ang pinaka-problema sa atin talaga. So by then, ladies and gentlemen, halos mabubuo na natin ang litrato sa paunti-unti, painot-inot, kahit papano pa man. Ito si Lloyd Christopher Lao, nahuli ng isang araw din. So hoping, ang aking pangarap lamang ay magsalita na sila ng totoo, lahat ng mga nahuli, at sila po ay pwedeng gagawin na state witness at mabuo ng litrato at mahuli na dapat na mahuli. The only way for this country to win and change for the better is for us to employ the theory and the principle of retribution. Kung sino dapat parusahan para wala nang ibang uulit dito. Ganun lamang po ang paparaan ng atin dito.
So, magandang gabi kay Francisco Antonio Bunga. Who is next to be arrested? Mabantay ka lang, marami pang susunod na yan. Sunny Day, Braxy Bay, baka si Roque ang makita mo. Si Roque, to tell you the short story about Roque. Si Roque po ay malaki ang kinita sa Pugo. Ang binili niya na 400 hectares diyan sa Barangay Biaan, Mariveles, Bulacan ay pera galing sa Pugo. Ngayon, para matabunan niya yan, ang ginawa niya, kunwari, binenta niya ang 1.5 hectares na lupa ng pamilya niya diyan sa multinational village sa Parañaque. Pero ang benta ay 160 million lamang hata. Hindi ko magkabali, 150 million. So kung 150 million, hindi yan sapat para makabili ng 400 hectares na lupa sa Barangay Biaan. Ang lupa sa Barangay Biaan ay, balita ko sa aking source, ay pinapabayaran, binebenta sa Pugo ng 25 billion pesos. Ngayon, ang lupa sa Barangay Biaan ay napapaloob sa tinatawag na Authority of Free Area of Bataan. So, ibig sabihin, para rin siyang SESA, Economic Zone, na may sariling batas na pwede silang magbigay ng lisensya sa Pugo. Kaya ang target talaga dyan, magpapatay ng sariling Pugo dyan. Ganon din sa ginawa ni Raul Lambino dyan sa SESA na ginawa siya ni Duterte na hepe na SESA, ang dami niyang binigyan ng lisensya sa Pugo. Ang SISTE, pati mga establishmento na sa labas ng sakop ng Santa Ana sa SESA ay binigyan din niya na kumusakop din ng SESA. Kita mo na ang korupsyon na ginagawa ganon. Ganon po ang ating sitwasyon sa ating bayan. So, si Alulalia, Buena Balbieran Carta, Gregorio Babaran, Super Mamsi, magandang gabi. Si Ramon Reyes, grabe ang ginagawang patayan noong araw kahit na nasa loob ng kulungan. Ganon nga po. Dinadaan lang sa Bartolina. Evangeline Dinila, Erlinda Sarmiento, Benz Pineda, Papa Will, Lumaang Sarita. Good evening po, attorney. Tapos Evangeline Dinila, Francisco Antonio Mabunga, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Golden Triangle. Iyan ang local Golden Triangle naman, Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Tapos Clark Cavite, Hub naman. Tama mo, maganda pagka-diskarte Curiosity, di ba imprinta ang dragon sa mga Duterte kung wala silang alam sa triad? Evangeline Dinila, Laban, Alolaya, marami na pong Pilipino ang mulat na. May mamaniobra lang ang eleksyon kaya hindi mananalo ang mapupusuan natin. Sebastian Sartin Gonzaga, Grim Reaper, Rinaldo Dait, tapos Jose Quintal Santa Ines, Braxy, ang kada bansa, Attorney Toto, sa buong Asia ay pinapasok ng China Triad. Depende sa gobyerno ng isang bansa kung kakagatin nila yung offer ng Chinese Triad katulad ng ginagawa ni Lizardo. Tapos, Lee Blanc Velasco, spy yan ng Triad sina Alice Go at Cassandra Ong, Senator Toto. Ganon din ang aking conclusion. Alolalia, Ilocanong Inhenyero, kumusta po sir? I hear again watching you as a law student. Okay, salamat naman. Pagpatuloy mo pag-aaral, magbasa ka ng magbasa lagi. Basahin mo lang isulat kamay mo ang lahat ng kudal na mabasa mo para madaling papasok sa isip mo ang mga batas natin. Francisco Antonio Mabunga, hit the baseball bat, sir. Nikolai Ruskop, good PM, Attorney Toto Kausing, parang ginagawa po ni Linda Son. Ganon din po ang trabaho ni Linda Son. Ang problema lang, iba naman ang pakay ni Linda Son. Ang pakay naman ni Linda Son ay makakakuha siya ng mga technology mula sa Amerika. Yan naman po ang kanyang ginagawa. Pero umabot siya sa napakataas na pwesto, nagiging executive secretary siya sa New York, USA. At hinuli na lang ito ng FBI. At kinikilala siya na spy siya ng CCP. Kung anong ginagawa niya, ganun din ginagawa ni Alice Go Huaping. Pero by the way, si Alice Go, ang totoong siya, pangalan niya Go Huaping. Ano naman ang pangalan ni Harry Roque? Si Harry Roque naman ay Guaping. So, Ma'am, magduduterte muna ako dito, Grim Reaper, baka di mabigyan ng ayuda. So, Alolalia, Grim Reaper, Watanabe, tapos Jagger Yarte, tapos sino pa? Leblanc, Olitz, Nawilak, Kawilan pala to, Kaliwan. Good evening. Ano mo si Loy Kaliwan?
Kaibigan ko, good evening po, watching from Ormoc City. Sir, sa obserbasyon ko sa mga naimbestigahan dyan sa Kongreso na sangkot sa AJK, Pogo, Droga ay puro sinungaling, pero halos lahat ng mga Pilipino ay naniniwala. Yun nga, yung problema natin eh. Madaling maniwala sila. Evangeline Dinila, check, I am so sad. Talagang damay rason para tayo magiging malungkot. Olympia Pipito Moran, tama ka Atty. Toto. Sunny Day, Bernardo Minjula, Sunny Day, tapos Francisco Antonio Mabunga, the establishment of the Philippine Triangle. Yun, Philippine Triangle ang tawag. Maganda ngayon. Ang isang bansa, Atty. Toto, kahit pumasok pa ang triad, kung ayaw ng gobyerno nila, wala sila magagawa. Ay kaso lang, andyan si Lisa Aranita ang nasilaw sa pera. Okay. So, namimiss ko na yung mga kapatid mo. Sunny Day. Umuwi ka na doon sa bahay. Sino pa? Jigger Riarte, Bangilista Dinila, Braxi, Jose Quintal Santa Ines. In addition, Opium Poppies Plantation. Ay, tama. May Opium Poppies Plantation pa palang Golden Triangle. Diyan sa Myanmar on Northwest Laos, Northeast and Thailand, ang southern part. Grabe, matindi talaga to. So, tapos si Oyam Res, Robal. Tapos si Ryan, Evangeline Dinla, Francisco Antonio Mabunga, ILL, Establishment of Illegal Banana Government. Ayun nga nangyari sa ating bansa. Braxi, 9.3, Sunny Day, live tayo kay Mamsi, 9:30. And Skin Bop, more power, Ramon Reyes, Allah bless you and your good endeavor, straight vote for the good ones, especially the Bunyog candidates. Socorro Lozenyo, yan ang mga PNP na binuo ni Digong puro kurap. Jay Watanabe, Sunny Day, Olitz Kawilan, Lee Blanc, Sinapab, kay Meli Roach, Eduardo Alcantara, Ricky Paguyo, tapos Jose Opilas, Binben, Chipek 0925, tapos Nimpa de la Cruz, Cory Channel, Romel Bengson, si Francisco, Nicolay Ruscuf, si Vinben, Socorro Loseño, Pio Padilla Ayo, Evangeline Dinila, Jojo Diestro, tapos sino pa? Si Peter James Utuhan, Anisito Aris Lampera, tapos Ruben Lantin, tapos Maria Rabon, Evangeline Dinila, sino pa? Eduardo Alcantara, Lucille 01031, Super Mamsi, Ben Gonzaga, sino pa? Wonder Mike, Jerica Lonstedt, Helen Baguio, Kuya Koy, tapos Ryan, Gramer Palang, Baby De Castro, Ben Gonzaga. So magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi, Duterte!